Ayan, Gemini, Sun and Rising and Venus placements and of course sa ating mga cross-watchers. Magandang araw po sa inyong lahat. Welcome back po dito sa Bonum Magus. My name is Angel Francia. Now in today's video, Gemini, alamin natin kung gusto niyong malaman. Okay, for those of you na gustong yumaman, then this is your reading, right? Alamin natin kung paano ka yayaman. Okay, or unahin muna natin yung tanong, yayaman ka ba this year? Gemini, kaya yayaman ka ba in yung yaman na gusto ninyo, okay, magdidepende. Okay, it's up to you kung gaano ba kayaman ang gusto nyong ma-achieve. Okay? Ayan. So, marami kasi akong nababasang comment na ayokong yumaman, kontento na ako sa buhay. Okay, it's your choice. Okay? So, para lang ito sa mga taong gustong yumaman. Okay? Yayaman ka ba? Alamin natin kung yayaman ng mga Gemini bago magtapos ang taon na ito. 2024 or maybe baka next year, 2025. And alamin natin kung sa paanong paraan kayo yayaman, Gemini. Now, kung hindi naman, okay, kung makita natin sa baraha or pag nakita nyo dito, marinig niyo na hindi kayo nakaka-resonate sa mga readings, alamin naman natin kung ano ang mga payo sa iyo ng universe. Okay? Kung hindi, if ever na hindi ka yayaman, Gemini. Okay? Alright. Now, paalala lang, Gemini, this is a general reading. At sa mga cross-watchers natin dyan na nanonood, this is a general reading. So, hindi ito magre-resonate sa lahat ng mga Geminis na nanonood at mga cross-watchers. Alright, let's start. Gemini, Sun, Moon, Rising, and Venus placements. Yayaman ba ang ating mga Gemini this year? Bago magtapos ang year 2024 or baka next year? Tignan natin. At sa paanong paraan, Universe, Spirit Guides and Angels, Gemini, Sun, Moon, Rising, and Venus placements. Gemini, your cards. We have the Five of Pentacles. You have the Temperance. You have the Emperor. Okay, yayaman ka, Gemini, but mukhang yung iba sa inyo iwasang ma-stress. Okay, mamaya pag-usapan natin ito sa you have the Queen of Wands. Okay, I love it. Okay, ayan. Itong okay, pag-usapan muna natin. Sagutin muna natin yung tanong kung yayaman ka ba. Yes, yayaman kayo, Gemini. You have the Three of Swords. Kaya lang, sabi ko na nga ba talagang malakas ang pakiramdam ko. Kaya lang, ang problema sa inyo, Gemini, mukhang hindi. Yung iba hindi. Lalong-lalo na sa mga may sakit dyan. Why do I say that? You have the Five of Pentacles and the Three of Swords. For those of you na may karamdaman na mahirap ng yayaman, ayaw mag-focus. Okay, ayan. Pasensya na. Wait lang ha. Ayusin natin. Okay. Now, for those of you Gemini na with the Five of Pentacles and the Three of Swords. For those of you na may mga karamdaman na like siguro matatanda na, retired na, may sakit sa puso with the Three of Swords and with the Five of Pentacles, hindi na kasing lakas ang energy kagaya dati. Kumbaga, hindi na kaya magtrabaho, may mga karamdaman na may may maintenance na ng mga gamutan. So talagang factor din 'yan, no? Kasi ang puhunan natin sa pagtatrabaho is katawan natin. So paano 'yan? Paano ka makapagtrabaho kung madami kang iniindang sakit? So big factor ang reason sa inyo kaya hindi na kayo walang pag-asa or wag tayong mawalan ng pag-asa. I mean, mahirap. Okay? Parang imposible na maabot nyo pa yung pangarap na yayaman kayo. Especially, let's be practical. Okay? Let's be realistic. Pero, may mga milagro naman na posibleng mangyari na who knows? Yayaman kayo dahil mananalo kayo sa loto. So, just really think about it. Now,
So, makaka-resonate lang dito. See, you have the star. This really has something to do with your health. Na karamihan sa inyo, health, kalusugan ang problema. Kaya, mahirapan kayong maabot ang mga pangarap ninyo. Usually, mga pangarap naman natin, problema natin is pera. Kaya nga gusto nating yumaman. Gusto yan, yumaman para gumaan ang buhay. Right? So, paano yan kung sa katawan ninyo may sakit kayo sa puso, right? Dementia, Alzheimer's. Apektado pag ang katawan natin may diferensya. Physically impaired tayo. Yung kalusugan natin, hindi tayo healthy. Wala talaga. Maapektuhan din natin ang thinking. Hindi tayo makakapag-isip ng idea kasi may mga iniinda tayong sakit. Yung iba siguro pa, worse is bedridden. Okay? Kaya sa inyo siguro, kayong iba sa inyo, hindi. Yung may mga na magpagaling muna kayo kung nasa edad pa kayo na mga late 30s, 39, 38, may pag-asa pa. Pero kung nasa edad na kayo mga madam na 57, 60 plus, wala na. At may ininda pa kayong sakit. Mukhang, let's be honest and let's be realistic. Mukhang malayo na mahirapan na kayong maabot pa ang pangarap ninyo na yumaman unless na manalo kayo sa loto. Yan na lang talaga siguro pag-asa. Now, let's talk about other people, other Geminis. Okay, I have different scenarios for some Geminis here. Okay, yung iba sa inyo Gemini yayaman sa paraan pamamagitan ng negosyo. Sa pagninegosyo. Especially you have the Emperor and the Emperor. Pasensya na mga guys. Okay, nagalaw yung camera natin. Wait lang. You have the Emperor and the Queen of Wands. Okay, this is the energy kung saan some of you Gemini, siguro if may plano kayong magnegosyo dyan, papatok kayo, may chance kayong yumaman in that way, in this way, or in that way. Queen of Wands kasi is lahat ng Wands, lahat ng King and Queen of Wands is an energy kung saan sila ay mga business people, businesswoman and businessmen and motivated sa career. Okay? Mga career-oriented person. Okay? Siguro mataas ang posisyon ninyo. If mataas ang posisyon ninyo sa trabaho, kapitan kayo ng barko, seaman, doktor sa ibang bansa, doktor sa Pilipinas, mga espesyalista ng doktor, yayaman kayo. Something to do with your career. Kaya nga importante, 'di ba, ang edukasyon. That's why one of the reasons sa mga edukasyon talaga kung may ka. Ano pa ba ang mga trabaho na may mataas na posisyon na mataas din ang sahod? Mga nasa politicians, right? Mga politicians, mga nakaupo sa gobyerno. Right? Emperor. The Emperor is an energy kung saan siya ay boss. Na talagang business people, mga boss, pwede sila maging CEO ng company. So, ito lang yung mga paraan, yung iba sa Gemini, yayaman kayo. Kung ikaw ay magiging CEO ng isang company, CEO ng isang, big company, big boss ka. In that way, kayo yayaman. So, kailangan mo muna maging big boss. And it takes steps, right? It takes a lot of courage with the Emperor to be a boss. You have to be leader. Kailangan, you have to have a leadership skills. Right? So, pag ninegosyo, kailangan, matibay, magaling kang magdala sa negosyo, magaling ka sa lahat. Leadership skill, management, managerial, ayan.
organizational skills, lahat na ng skills. Strategies, ayan. Plano. And one of the key to be successful sa negosyo is huwag kang mabait. Kasi once mabait ka, if you don't follow the rules, wala, malulugi ka. Yan talaga ang, kaya mga incheck, may mga incheck talaga na stricto. Pag pati 25 cents, 50 cents, 5 cents, kino-compute. Sinasali sa, tawag yan, ino-audit. Kasi kung puro ka, okay lang, round up mo na, okay lang. Ululugi ka kasi, paano ba nabubuo ang isang 1 peso? Di ba? Ilang cents yan? You see the mathematics. Parang ganun, okay? So, wala akong nakikitang water dito except sa temperance. But, mamay pag-usapan yan. So, I think the message here sa paanong paraan kayo yaman, Gemini, some of you is kailangang matigas ka. Okay, sad to say, kailangan sa mundo ng economics, sa mundo ng economy, kailangan matibay ka, matigas ang sikmura mo. Hindi ka malambot, hindi ka easy. Pag easy kasi, there's a chance na abusuhin ka. Kaya sa mundo ng mga negosyo, hindi pwede ang mga babae. Papautang ka, kaliwat ka ng bigay. Sa negosyo, walang donation. Sa negosyo, walang bigay. Lahat babayaran. Walang tawad-tawad. Diba? Tawad-tawad, wala. Lugi ka. So, I think that's the message. In order for you, siguro, yung iba sa yung Gemini may negosyo. Let's just say an example. May negosyo kayo, karinderya, karinderya, mga small time siguro business, let's just say that. Now, alam mo, may mga taong naging successful sa karinderya. Nagsimula sila sa karinderya, nagsimula sila sa mga small time business until such time naipon nila ang revenue, naipon nila ang mga kita. Nag-upgrade na kayo, nakapag-franchise na. May mga sarili ng mga big time na ang nilang mga negosyo. Ang susi kasi is wag masyadong mabait. I think that's the message. Yan ang narinig ko. Wag kang mabait, negosyo. Wag kang mabait, Gemini, pagdating sa mga negosyo ninyo. Maybe pag andyan na yung pera, alam na mga kapitbahay ninyo, madaming kita si Gemini, hiram nga ako ng pera. Hiram, yan din ang dahilan. Tulong, bigay. Yung kita ninyo siguro, pag may kita kayo, monthly revenue, monthly income, monthly revenue, kita sa negosyo, padala sa kapatid, padala sa lahat, kanino gustong mabigyan. Wala kang maipon, hanggang ganun lang. Rolyo lang, hindi mo ma-upgrade. So, I think the message here is huwag kang masyadong malambot. Okay, be hard, be like an emperor. Stricta. Kailangan strict ka. I think that's the message. Now, for those of you, Gemini, sa makaka-resonate, yung iba sa inyo dyan, hindi lahat, biyayamang kayo sa paraan ng sa panong paraan. Yung iba sa inyo yayaman sa pamamagitan ng, kasi ang temperance is something to do with long distance and travel. So anything that has something to do with travel, ano ba yan, mga bus, okay, posible din, bus driver. May mga yumaman ba sa pagiging bus driver? Ano tawag nun? Yung mga sarili ninyong sasakyan. Okay, ginagawa ninyong, ino-offer, inaano nyo as services. Uber. Personal cars, personal mga sasakyan. Pero mahirap yan. Parang, ang tawag dyan, di ba, is kolorom. Yung hindi registered. Pero mahirap yan. Pero may mga ganun nauso yan nung COVID, di ba? Mga sariling sasakyan. Pinopost sa Facebook na, sinong paputang ganito? May 1,000 plus per tao. Pero lately, naging stricto na ang DPWH pa ang dyan? I don't know, di ko alam. Hinahunting na ang mga kolorom na sasakyan. So maybe
Hindi na pwede yung mga kolorom, no? Mga van, bibili kayo ng van, madaming van, 7, 8, 10. And then kolorom, pero kolorom naman. Kasi pag yan, nahuli kayo sa LTO, yun nga, mga traffic enforcer ba yan, ang huli, walang ticket, walang lisensya, walang anong tatanungin. Pero pag nakakalusot ka, pwede. Pero kulong ka ata, kulong, bawi pa lisensya, o patay ka dyan. Now, could also be like, pag ang temperance din, yung iba sa inyo yayaman sa ibang bansa. Pag na, irregardless ko anong magiging trabaho nyo sa ibang bansa, okay, yung iba sa inyo Gemini, yayaman kayo pag nakapagtrabaho kayo sa ibang bansa. Now, ang yaman kasi, iba-iba kasi ang definition ng yaman kada tao. To kada individual. Okay? Individually, what I mean to say, iba-iba ang pananaw ninyo sa pagiging mayaman. You can also say mayaman ako sa friends, but here we're talking about money. Monetary value. Kasi yun ang importante sa buhay. Kasi hindi tayo mga robot, right? Kakain tayo, gumagastos tayo araw-araw. Pambili ng pagkain, bayad ng bills, lahat. So, let's be practical. Ano sa walang problema if magko-comment ka, ayokong yumaman, kontento na ako kung ibibigay ng Diyos. Then this is not your reading. Kasi para lang ito sa mga Gemini, sa mga ibang zodiac signs na nangangarap yumaman dahil sa hirap ng buhay, may mga anak sila na umaasa sa kanila at gusto nilang mabigyan din ng magandang buhay. May maiiwanang kayamanan, bahay, lupa, assets. Yan ang isa sa mga reason why tayo mga parents, although I'm not yet a parent, gusto natin, di ba, ang mga anak natin as much as possible, lalaki or as they go through life, hindi maghihirap, hindi maranasan yung kahirapan na pinagdaanan natin. That's the love of a parent. Okay? Ang mga tao lang na makitid ang utak ang walang pangarap, mga taong walang pangarap, selfish sila. Lalo na pag may anak. Anyway, I'm talking about them. We're talking about I'm here for you Gemini, sa mga Geminis and other zodiac signs na gustong yumaman. Ako gusto kong yumaman. Honest ako na tao. Hindi ako ipokrita. Hindi ako yung ayokong yumaman pero di ba? So nakaka-ipokritahan yung mga nababasang comment na dapat makontento tayo sa buhay, wag na tayong mangarap na yumaman. Hello? Nasang planeta ka ba nakatira? Nasaang ano ka ba? Diba? Hindi niya alam anong nangyayari sa bundok. Naghihirap ang mga tao. Okay? Ayaw yumaman pero naiinggit, kaipokritahan niyang naiinggit sa kapitbahay na yung mga anong nabibili, naiinggit. At pag nainggit tayo, may tendency ang tao pag nainggit naninira because of inggit. Nagsisend ng evil eye because of inggit. Nakakapuna because of inggit. And then, sasabihin, ayokong yumaman kasi kontento na ako. Di mo naman madadala yung kayamanan sa langit. Okay. Pag wala kang anak. Majority sa atin may mga anak tayong na mahal na mahal natin. Of course, obvious. Automatic, given yan, mga anak natin, mahal natin. And aside from that, we also want for ourselves to live a life that is hindi mahirap. Live, hindi naman to the point na extravagant. Itong mga sinasabi ko, hindi din to the point na kasing yaman mo si Small Laude at sino pa yung si Alice Eduardo, sino pa, mga mayayaman sa Atong Ang, mga Henry C. Okay? Hindi. Pero kung ibibigay yan ng Panginoon, why not? Right? Deserve mo siguro yan. Okay? So, yan lang ating masasabi ko.
So, ayan ha, in what way kayo yayaman? For those of you, yayaman kayo sa paraan sa negosyo, sa pamamagitan ng pagninegosyo, sa trabaho, kung mataas ang posisyon ninyo at, gagamitin nyo yan sideline, magnegosyo kayo. May mga government employee na nagdinegosyo. May mga pulis na, may mga pulis, may kaibigan yung partner ko na pulis at madami siyang mga negosyo. See, employee na siya, pero nagnegosyo siya. Side hustle ang tawag dyan. Right? So, ayan. Tignan natin kung anong advice ang ibibigay, ang payo ng universe para sa iyo, Gemini. Payo for our Gemini. You have self-employment. You're a born entrepreneur and your business is surrounded by magical opportunities. See? I think the message here, Gemini, is for those of you na siguro kung may mga karamdaman kayo, kung may pera kayo, mag-invest kayo or mag-start kayo ng negosyo. I think for those of you, kung may pinoproblema, yun ang sinabi ko, self-employed, mga negosyante. Okay, negosyante. Sa pagdinegosyo kayo yayaman. Kung marunong kayong magdala, mag-manage ng negosyo, yan din. You have a blessed change. Wow, a major life change brings you great blessings. Well, this is not an advice, but kapalaran. So, I think Gemini, the message here is accept change. Some of you siguro, Gemini, you are stubborn. Stubborn kayo pagdating sa mga pagbabago. Ayaw ng pagbabago. Nahirapan kayong mag-adjust sa mga changes pag may mga changes na nangyayari sa buhay nyo. Now, those changes are divine intervention. Ano ibig sabihin yan? Bigay yan ng universe. Ang universe ang maniobra para sa buhay. Para nakita niya siguro naghihirap ka. Gusto ng universe na baguhin ang buhay mo pero ayaw mo. Yan ang problema. Stubborn ang tawag dyan. Matigas ang ulo. So if there are some changes happening with regards to your career, anything related to finances, career, business, embrace it. Consider it. Be receptive. Anong receptive? Be open-minded about it. Okay. Let's see what else. What's the advice? Gemini. Gemini, you have wings. You never needed the wings to fly. And you have a throne. Your potential is endless. See? You have the potential to be a queen and a king, to be a CEO, to sit on a throne. This means that you have the potential to live a very, to live like a king, to live like a queen. Pero I think some of you resent that. Anong ibig sabihin nito? You tend to think about it negatively. Posible mangyari yan. Yung mga ganun, very negative yan. Posible mangyari. Ay, hindi yan mangyari sa akin. Pati yung pangangarap. Negative yan. So, pag niyan narinig yung universe, at yan ang sinisend out mong vibes sa universe, pag naramdaman ng universe yan, hindi talaga niya totally bibigay sa'yo. And then, kaipokritahan pag naghihirap ka, and then, magko-curse ka, galit ka sa mundo, galit ka sa universe. Kaipokritahan. Okay? So, you have to be in alignment with your actions and the way you all the things that you say about yourself and the things that you want in alignment with your actions. Kasi may mga tao, karamihan is iba ang binibitawang salita, iba din ang pinapakita. Okay? Marami akong maibigay na example yan, but alam niyo na ang sinasabi ko na iba ang sinasabi, iba din ang hindi naman nagmamatch sa mga actions na nakikita ninyo. Parang, sabi niya, ganito, ganyan, pero bakit ganun siya kumilos? Ganun. Anong ginagawa niya? Sabi niya, ganun, diba? Siguro ganun mga Gemini. Okay? Ganun, karamihan sa inyo Gemini. So, believe that you can actually
Live like a king and queen. Okay, so start believing. Start believing that you can fly. Flying isn't impossible. It takes miracle, but the point here is believe. You haven't seen Jesus, you haven't seen God, but you're an avid Christian. That is believe. Believe in the impossible. That's the message. So talaga ang message niyan. So the advice here, believe in your abilities, believe that you can achieve what you really want. Don't limit yourself. Don't be stubborn with your thoughts. Some of you, I think, Gemini, meron kayong Taurus, moon in Taurus. Ang mga moon in Taurus are very stubborn in their ways, stubborn in their thinking, in their beliefs. Di mo sila Sila yung mga taong, kunyari, panahon na ng, kunyari, example lang, may giyera. Or may, yun nga, kasagsagan ng bagyo. Pag sinabi ng lumikas na kasi babaha, ayaw pa rin. Sabi ko, ayokong iwan tong bayan na to. Di nalunod. Di mga ganun. O, nawala na. Purwisyo pa. Ganon. Sila yung mga ganyan, mga moon in Taurus. Kasi ang moon kasi, feelings. Magdadala. And Taurus are very stubborn. Okay? And you have justice is coming. Side meaning, justice is coming. Give justice to yourself. Wala lang. Okay? Iba yun. Okay, let's take a look at one last few advices for our Gemini. Alam niyo, Gemini, pagdating sa inyo, ang dami kong nasasabi. Ang daming haba-haba ng reading ninyo. Alright, let's see. Last few advice. We have, wow! See, abundance mindset. And saving. Some of you, Gemini, you need to save. Sa pool ba? Iba siguro kaya hindi kayo madami kayong pera. Gemini, like, siguro, yung pera ninyo is, ang mga Gemini kasi, matatalino kayo eh. Matatalino kayo, Gemini. Magaling kayo. You're smart, and so kaya ninyong i-handle, lahat, madiskarte kayo. Kaya lang, yun nga siguro, kasi lumabas dito yung savings, hindi kayo nakakaipon. Kaya siguro, nahirapan kayong yumaman. Siguro sabihin na natin, yung mga nagastos ninyo, i-compute nyo lahat, siguro aabot na ng milyon-milyon. 100 plus dito, nagastos ko, 200 plus, 50. You know, until such time, kung sumatotalin nyo sa ibong taon, siguro who knows, naka 3 million na kayo, 4 million. Pero saan napunta yan? Ask yourself, saan napupunta yan? Baka sa luho, baka sa mga collectibles, may liba kayo sa mga collectibles, baka din sa bigay-bigay. Puro bigay, maawain. You know, wala namang problema sa pagiging maawain, being kind, being generous, but magtira ka para sa sarili mo. Pero siguro sa inyo, wala nang tinitira. Okay, wala nang tira. So, yan ang advice. Wala akong magagawa. Wala akong savings. Okay, mag-ipon ng pera para yumaman. Or if hindi naman yumaman, hindi maghirap. And you have the abundance mindset. Kulang, yung talaga, ang mindset kasi is pananaw and belief. See, lumabas. Tama ko yung sinabi ko kanina. There's something wrong with the way you think and the way with your belief, Gemini. A lot of you. Kulang kayo sa abundance mindset. Ano yung abundance mindset? The belief that you are actually, basahin ko na nga lang to para magkaroon ako ng idea. If you think of your abundance as something that happens in the future, then it always be one day away from you. See, feel, think, and speak of abundance as something you already have in the present moment, and that is what you will experience. See, there's something about your thinking. Kanina na-mention ko yung pananalita. Yung mga sinasabi ninyo, yung mga actions ninyo, mga reactions ninyo. Ay, hindi pwede sa akin. Ay, hindi yan mangyayari. Yung mga ganun. See? There's something wrong with your belief. Dapat simula ngayon, always keep your mindset
positive. Mindset is outlook, paniniwala, pananaw sa buhay. Ito maganda to. Always be positive. Don't be negative about money, about opportunities, about business, about pag may mga business ideas na ino-offer sa'yo or binabangkit, don't be negative towards it. Ay, hindi mangyayari yan. Ay, ano yan, posible yan. Ay, hindi yan magbo-boom. Negative yan. Instead of saying that, you say, malay mo. Oo nga, no, try natin. Minsan yung mga nagsasucceed, nagsisimula sa try. Try nga natin tong donut na to. Try nga natin yung chicken na to. Try nga na, positive kasi sila. Hopeful. But if you tend to negative, that is a very negative energy. So, keep that in mind. Abundance mindset. I-practice nyo yan. Disiplinahin niyo yung utak ninyo na starting from now. Kung gusto nyo yumaman, yan ang advice wala akong magagawa. Now, dito na yung dito na papasok yung choices. It's your choice to take this advice seriously or not. Andyan na yung advice, libreng binibigay ng universe. Now, it's your choice. Isa sa inyo ang magsasucceed kung yung iba sa inyo is tatanggapin to. Iti-take tong advice seriously. See, siguro 1 year from now, matutuwa kayo, ay, buti na lang. Pinakinggan ko yung payo na binigay ni Ma'am Bonum sa akin na there's something about my mindset, abundance mindset. See, ngayon, ang layo-layo na narating ko. Versus sa mga taong siguro ngayon, negative pa rin, 1 year from now, maghihirap pa rin kayo. Behind na kayo sa mga ibang Geminis na siguro, tinitik itong advice ko. Kasi ito, ibigay ito ng mga spirit guides. Kaya kayo nandito, di ba? Kasi gusto nyong malaman ng mga maibibigay na payo. Now, some people are abnormal. Binibigyan ng payo, hindi nakikinig sa payo. Ba't ka pa nandito? Right? Why are you here? Bakit ka, naghingi ka ng payo pero hindi mo pinapakinggan ng payo? Parang sira ulo, no? Na, ganito ang problema ko, ano mapapayo mo? And then, wala, hindi nakikinig, hindi pinakinggan, meaning hindi kinoconsider or hindi tinatry, hindi ginagawa yung sinasabi na payo. So, ayan, savings, negosyo, pag-iipon, and abundance mindset. Last advice. See? Oh my God! Truth. There's some katotohanan. I have faith in life. Sa pool na naman, Gemini. Yung iba sa inyo, sad to say, yung iba, hindi lahat. Yung iba sa inyo, wala kayong tiwala sa buhay, in general, in life. Kaya talaga, naghihirap kayo. Kaya hindi kayo napapansin ng universe. Wala kayong tiwala sa idea ng sa partner mo. Wala kayong tiwala sa idea ng anak mo. Wala kang tiwala sa idea na kung sino man ang tao nagpo-propose sa'yo. Wala kang tiwala sa mismong idea mo. Mismo, yung iba sa inyo sa pool siguro, mismo sa sarili niyo, wala kayong tiwala. Lagi kayong nagda-doubt na, puro kang malas na ito nangyayari sa buhay ko. Wala na kang pag-asa. Kasi start na pumapasok ang negative. And then, nagdo-domino effect na from there. Once kasi you tend to think negative, napupuno ka na ng negative buong araw, buong linggo, pasabog ka. In what way? You also tend to act negatively towards others. Nagiging nega ka. Yan kasi ang energy na iniipon mo sa sarili mo, feelings, maghanap yun ng outlet. Nasasabi mo until such time na i-comment mo sa
sa Facebook. Oh, nakaaway ka pa tuloy. Sinabihan ka, nega ka. Nagalit ka kasi truth hurts. What a coincidence. Truth hurts. So, some of you have to accept that. So, when someone say like me, sinabihan kita na nega ka, what is your reaction? Your reaction will make or break your life. Some of you will rebel, magre-rebelde. Tangina mo, hindi ako nega, bahala ka lang, block na kita, ayoko na, hindi ka na i-follow. For those of you who want to learn and succeed in life, you will stay and you will take this advice lightly and accept it with humility. Yun namang humility, pagpapakumbaba. And who knows, a year from now, or maybe bago magtapos itong taon, big changes, blessed change, may pagbabagong mangyayari sa buhay mo because of humility mo. Pagpakumbaba, because you listen to the advice from the divine being, from the universe, from God, from archangels. Tinutulungan ka na pero you're not accepting, that's your choice. So Gemini, Sun, Moon, Rising, and Venus placements, maraming salamat. Okay, hopefully nakakatulong itong mga nabanggit ko ngayon, this channeled messages, and I hope may natutuwang kayo. Okay? Now, for those of you na may gustong bilhin, wait lang ha. So, ayan Gemini, sa mga gustong bumili, mag-order sa mga items na ipapakita ko after this, okay, mamaya konti. Wag muna kayong aalis, tapusin niyo muna yung video kung gusto nyong makita, gusto nyong malaman kung anong mga binibenta ko, para saan, magkano ang price, okay? Take a screenshot pag nakita nyo na yung mga item at kung gusto nyong bilhin yung item. Take a screenshot at i-message nyo sa akin dito sa Bonom Magos Facebook page na merong 2.1 likes and 4K followers para hindi kayo, para ma-confirm niya yan na yung Facebook page ko. Walang COD mga madam ha, nakasulat yan sa cover. Walang COD, walang cash on delivery, walang free shipping. Okay, payment, magbayad muna kayo sa GCash, pwede rin sa Maya Wallet, pwede sa CIMB Bank, pag bank to bank like BDO to CIMB Bank. Now, pag taga-ibang bansa kayo mga madam, para walang hassle at walang aberya, kung may mga kamag-anak kayo dito na may GCash, kaibigan or whatever, kakilala, pwedeng sila ang utusan mong magbayad para sa'yo. Okay? Kasi marami po ang taga-ibang bansa na nagbayad na hindi nagre-reflect na. Para hindi tayo magka-problema dyan, hindi ako tumatanggap ng remittance. Okay? Unless na yung partner ko pwedeng mautusan. Okay? So, ayan lang po mga Gemini, Sun, Moon, Rising, and Venus placements and cross watchers. Maraming salamat. God bless. Good luck po sa kayamanan na ma-accumulate ninyo, matatamasa ninyo. And ingat po kayo and God bless. Huwag po muna kayong aalis. I'll be right back. Ayan mga madam and sir, bago na po ang ating money magnet oil. The new improved scent. Okay, bago po ang pabango. Pinalitan ko na po yung scent niya. Mabango na po. Okay, pwede sa panlalaki, pwede sa pang babae. It's only 300 pesos. Same price po sa dating money magnet oil. And malachite pa rin ang stone. Ang malachite stones or malachite crystal stones, isa sa mga money magnet or panghatak ng pera. Hindi lang pera, kundi prosperity, abundance, wealth, and good fortune, no? Yan din ang natuklasan ko. And you have jasmine para may pagka-sweet. Ang bango, I swear. So, if gusto nyong bilhin, ayan, please take a screenshot at i-message nyo po sa akin sa Bonom Magos Facebook page. Wala pong COD, mga madam, walang cash on delivery. Payment is through GCash, Maya Wallet, CIMB Bank. Pag taga-ibang bansa ka, please utusan nyo na lang yung mga kaibigan ninyo or kamag-anak na magbayad para sa inyo through GCash. Ayan, sa mga interesado po ng ating scented manifestation candle, this is only 300 pesos each. Ayan, this is manifestation candle for success, love life,
money, wealth, prosperity, abundance. Yan, kung anong gusto nyong kahilingan, okay, posibleng matutupad ng ating manifestation candle. So, just wish for anything. If you want to succeed, gusto mong magtagumpay sa buhay, gusto mong magkapera, make a wish, okay, kahit ano, and then blow the candle. You don't have to use this candle sa buong araw. Like, just after you, o nasa sa inyo, kung talagang ubusin nyo sa isang araw, it's up to you. But this candle is meant for manifestation. It's scented. Okay, mabango po. So, if you want, gusto nyong bilhin to, please take a screenshot and i-message nyo sa akin sa Bono Magos. Okay? At sa mga interesado pong bumili ng pampaamo or panggayuma na oil, ito po yung bago natin, mga madam. You have the aphrodisiac oil, ang tawag ko dito, okay? Yung laman na itong oil na to is rhodonite, pink tourmaline, rose quartz, and ruby. Okay, yung mga stones na yan nakakatulong para, at yung oil na ito, nakakatulong para mapaamo yung mga tao na gusto mong mapaamo, and ma-in-love sa'yo ang mga taong gusto mong ma-in-love. Person ninyo, okay? Kung gusto mong ma-in-love sa'yo ang person mo na parang sabihin na natin, gayumahin mo siya. Okay, ito ang posible na kailangan ninyo. This is only 300 pesos, mga madam. Limited lang po ang stock na ito. Okay, so gustong bumili, lalaki ka man or babae, pwedeng gumamit nito. Paano ito gamitin? Ipahid nyo lang sa kamay ninyo, sa likod ng tenga, kahit saan nyo ilagay. Okay, sa balikat, sa lieg, okay? Bahala kayo kung gaano din kadami ilagay ninyo sa katawan ninyo. But recommended is parang perfume lang, okay? Tawag nito. So, for those of you na interested, gusto nyong bilhin, please take a screenshot of this item at i-message nyo sa akin sa Bono Magos Facebook page. Ayan, mga madam and sir, sa mga naghahanap po ng mga crystal necklace, ayan, meron akong green aventurine. Itong green aventurine po ay panghatak ng pera, lalo na if namomroblema kayo sa pera. Okay, this is 500 pesos kasi non-fade na po siya. Non-fade, non-tarnish. Hindi yan mangingitim kahit isama niyo sa panligo, kahit pawisan kayo, at hypoallergenic po siya. Ibig sabihin, hindi mangangati sa leeg ninyo. Okay? Now, next is Borma Jade. Ano ang Borma Jade? Ang Borma Jade is isa sa pinaka-lucky stone. Okay? Kilalang kilala ito sa mga Chinese culture. Ang Borma Jade is pampaswerte sa lahat ng aspeto sa buhay ninyo. Pampaswerte sa love life, pampaswerte sa sugal, pampaswerte sa business, pampaswerte sa pamilya, pampaswerte sa lahat po ng aspeto sa buhay ninyo. Okay? Again, this is 500 pesos. Of course, may kasamang shipping fee. Ano po yung shipping fee? Delivery charge po. Okay? And we also have citrine necklace. Para saan po ang citrine? The best stone po ito, the best crystal stone sa mga online seller. Na if you have business, kahit tindahan, nagbabuy and sell ka, sales agent ka, may binibenta kang lupa, kahit anong binibenta ninyo. Kung gusto nyo mabenta, okay, citrine necklace ang para sa inyo or dapat ninyong makuha. This is 500 pesos each with plus shipping fee po. And next we have rose quartz. Ang rose quartz po ay the best stone para sa mga relationship and love life. Now, kung gusto nyo din mapaamo ang mga tao na nasa paligid mo, co-worker mo, boss mo, or kung sino man gusto mo na mapabuti ang pakikitungo nila sa iyo, then you need rose quartz. And especially if gusto mong ma-inlove sa iyo lalo ang person mo, gusto mong makahanap ng a fam or gusto mong maging maswerte sa love life, rose quartz po ang kailangan ninyo. Again, 500 pesos each po kasi non-fade po siya, hindi yan mangingitim sa liig ninyo kahit maligo or kahit pawisan kayo. Non-fade, non-tarnish po. 18K gold po yan na sinawsaw. Okay? And we also have a black tourmaline necklace. Para saan po ang mga black tourmaline necklace? Pangontra sa kulam. Okay? Pangontra sa mga black magic.
kung gagawin ka ng black magic, hindi tatalab sa'yo. Lalo na pag lagi mong suot. Pangtanggal din ito sa mga kulam. Kung ginawang ka ng kulam, unti-unti niyang matatanggal ang mga ginagawa sa iyo. Kaya lagi niyong suotin. Lalo na if confirm na nakulam ka or kung sino man, ayan, suotin niyo lagi ang black tourmaline. At kung gusto mo ng protection para hindi ka na makukulam ulit, lagi nyo pa rin suotin ang black tourmaline na necklace. Okay? 500 pesos each dahil hindi na yan mag-fade. Kahit pa isama nyo sa ligo at kahit papawisan kayo. Para itong, alam mo yung Mikana, sinong bumibili ng mga Mikana jewelry sa Shopee or Lazada? Mikana, di ba? Talagang hindi siya nag-fade. Okay, parang Mikana jewelry po ito, yung cord niya. So, ayan po mga madam, kung gusto nyong bumili, kung gusto nyong bilhin itong mga necklaces, please take a screenshot of these items at i-message nyo sa akin sa Bonum Magos Facebook page. Maraming salamat Mga po. madam and sir, if may gusto kayong iparitual sa akin, I have petition jars. So, very familiar siya sa tawag na spell jars. Okay, spell jars, pero ang tawag ko dito petition jars. Now, this is only 300 pesos kung may gusto kayong ipaparitual sa akin, like problema ninyo sa pera, problema sa career, problema sa kung na-scam kayo, ayan, paparitual nyo sa akin. Kung ano man mga problema ninyo sa love life, anything, gusto nyo makapasa sa board exam, yung anak niyo gusto nyo makapasa sa interview, gusto nyo mapabilis ang ninyo, visa or anything, kahit ano, ayan, meron din akong petition jar for justice sa mga naghahanap ng hustisya if yun nga na-scam kayo, and meron din yung kung gusto niyo mabayaran kayo ng utang ng mga taong nagkakautang sa iyo, ayan, for only 300 ako na po gagawa ng ritual. Hindi na kayo ang gagawa, kasi pag kayo po ang gagawa, kailangan nyo pang bumili ng wine, kailangan nyo pang bumili ng flowers na iaalay, kandila para ipatak sa jar, and most especially, hindi nyo alam mag-ritual sa Latin. So, ako na po ang gagawa for only 300. Matatanggap nyo lang itong mga petition jars and i-keep ninyo mga madam for 90 days. May result man or wala. Pag wala pang result 90 days, uulitin ko ang ritual. Libre na po. Okay? Until na may mga as much as kung gusto nyo, okay, gusto nyo maulit yung ritual, ayan, nasa inyo na po. So, mga madam, if interesado kayo, ayan, bumili ng petition jar, punta lang kayo sa Bonum Magos Facebook page at sabihin nyo sa akin, Ma'am Angel, gusto kong mag-avail ng petition jar. Ito po ang problema ko. And ako na po ang babahala sa kung anong jar ang ibibigay ko sa inyo. Na hindi lahat magkakaparehas, okay? Iba ang mga laman ng mga jar, iba din ang kulay ng kandila na gagamitin ko. So, wag kayong magtaka if ba't ganito, ba't iba yung sa akin, iba yung kulay. Kasi iba-iba naman kayo ng problema. So, yung laman ng jar magdedepende sa kung ano ang problema ninyo na sinabi nyo sa akin or anong ipaparitual ninyo. Okay, so ayan po. Ingat po and God bless. Maraming salamat. Mga madam and sir, mahilig ba kayong bumili ng mga pampaswerte? Ayan. Kung mahilig kayong bumili ng pampaswerte at mga nabili ninyong mga items sa akin at nagtataka kayo kung bakit parang hindi naman gumagana yung mga nabibili ninyong mga pampaswerte, anting-anting, kahit sa akin or kahit sa mga ibang seller na nagbabenta like Shopee or Lazada. Na posible po na palagi kayong nakakapitan ng mga toxic, negative, mabibigat na energy vibes. So, kailangan ninyong mag-cleansing. Isa sa mga paraan para matanggal yung mga kamalasan kumakapit sa aura ninyo, mga blockages na kumakapit sa aura ninyo, mag-aura cleansing bath salt po kayo. For only 300 pesos, ayan, pwede na kayong makabili. Pwede nyo matanggal yan. Gagamitin nyo po ito pag naliligo po kayo. Okay, isang bottle for this one bottle, aabot po siya ng 3 to 4 days. Hindi nyo kailangang ubusin mga madam and sir. So, ingat po and God bless. Mga madam and sir, may bago po tayong item, the 3-in-1 body massage oil or healing oil, kung saan
Itong body massage oil na to ay 3-in-1 na po siya. Pwede siyang body oil, pwede rin siyang massage oil, and pwede rin siyang gamitin as perfume oil o saan ka pa. For only 300 pesos, dalawa po ang variant niya sa ngayon. You have rose petals and jasmine flower. Okay? Sa gusto mo pong bumili, mag-message lang po kayo sa Bono Magos Facebook page. Ayan. At sabihin nyo sa akin, please take a screenshot of the item na gusto nyong bilhin, mga madam and sir. Ingat po. Sa mga naghahanap po ng pangontra sa mga inggit, okay? Pangontra, protection sa mga masasamang balak ng tao sa atin, okay? Lalong-lalo na mga kapitbahay, mga frenemies natin, na alam mo, may masamang tingin, mga inggit. Okay, number 1 po na nakakasira sa pagsasamahan ng mga tao sa paligid natin is inggit. Ang mga taong may inggit sa atin, may mga masamang balak yan. Papakulam kayo, gagawang kayo ng mga masamang ill wishes. So kung gusto niyo magkaroon ng protection dyan, and of course, ang ating evil eye may dala ding swerte. Swerte na may protection pa sa mga inggit at mga masamang balak, ill intention, masamang balak, masamang hangarin. Ayan, yan po ang benefits ng evil eye. For only 300 pesos each, mag-message lang po kayo sa Ladybug PH or Bono Magos next month. Okay, magiging Bono Magos na ang Ladybug PH next month, May 29, okay? Sa mga naghahanap po ng pampaswerte sa sugal, mga madam and sir, mahilig ka bang sumugal? Ayan, meron po tayong Lucky Clover necklace, gold po siya, in gold, wala pong silver. Sa mga lalaki, kung gusto nyong bumili, pwede nyong i-keep as, ilagay nyo lang sa bag, pampaswerte ito, sa kahit na anong sugal. Okay, mahilig ka ba sa tumaya sa loto, online casino, sabong, mga sweepstakes, any kind of sugal, okay, pwede po ito. 300 pesos lang each. Syempre may kasama po ang shipping. So if gusto nyong mag-avail at mag-order, message lang po kayo sa Facebook page Ladybug PH, magiging Bono Magos na very soon. Sa mga interesado pong bumili ng ating miraculous medal in gold necklace, this is only 300 pesos po. Mag-message lang po kayo sa Facebook page Ladybug PH, magiging Bono Magos na very soon, hopefully sa katapusan. Ayan, itong medal na to may kasamang prayer ritual kung saan magpe-pray kayo, magpe-pray kayo para sa mga kahilingan ninyo, gusto nyo mangyari sa buhay. Kahit ano pa yan, sa negosyo, kaperahan, kalusugan, business, anything. So mag-message na po kayo sa akin sa Facebook page, Ladybug PH. Now, if interested naman kayo sa ating Lady of Guadalupe gold necklace, this is only 300 pesos each. Mag-message po kayo sa Facebook page, Ladybug PH. Ayan. No free shipping po, no COD. Wala pong cash on delivery sa mga bibili po, and may wala pong free shipping. Okay, so mag-message kayo sa Facebook page, Ladybug PH.